Good morning guys. Today is just a normal day. Bale, it's my day off. But I need to wake up early kasi I need to attend to my online class which is today. As we have mentioned last time, when we prepare a report, prepare a report. So who is asking? So the primary reader or the main reader of. So ganun nga yung nangyayari. Even I have a work here in the dairy farm. Gumigising po ako ng madaling araw kasi I need to attend to my online class which is sa mga nagtatanong kasi sobrang dami nga nung nagtatanong, "Sir, bakit kailangan nyo pa pong mag-aral? May trabaho na kayo dyan." And then yung iba naman nagtatanong kung saan pwedeng mag-aral or mag-take ng online class during times na nagwo-work sila dito. Kasi yung iba alam nila na pagdating dito as working permit, yung iba hindi pa pwede mag-aral. Hindi po lahat. Pero ngayon kasi may mga inilabas yung IRCC na rules na pwede mag-aral even you are a working permit. But sometimes the problem of yung ibang naka-working permit po dito, which is alam naman natin na close working permit, na sa isang employer lang sila pwedeng magtrabaho, is yung schedule na nagiging problema nila. Kasi kadalasan po, hindi pasok do sa schedule nila yung oras ng mga school na dito. And kadalasan nga is medyo pricey. Lalo pat alam natin temporary foreign workers is hindi pa ganun kasapat yung ipon. Well, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na nung minsan galing ako dito sa mga iba't ibang schools dito at nag-inquire ako sa kanila regarding with that na gusto ko sanang magbalik aral, gusto ko sanang pumasok kasi alam niyo naman po do sa mga matatagal na dito sa channel natin, yung mga nakasubaybay since nag-start ako mag-vlog nung dumating ako dito sa Canada. Alam niyo naman po na ako is undergraduate or I consider myself as a high school graduate, parang gano'n na rin. Kasi hindi ko naman nakuha yung tinake ko ng 1 year dun sa first year college ko kasi nga may babayaran pa ako, may utang pa ako. So hindi ko na nakuha yung mga documents, yung mga papers ko doon kasi nga wala na akong pambayad that time. So tumigil na ako. So I considered myself as a high school graduate, which is praise God kahit paano nabigyan tayo ng chance na makarating dito sa Canada. So even if you are high school graduate, may chance naman pong ma-PR. Depende nga po sa province and depende sa pathway, sa program, kung ano yung nilalabas. Kasi nga po, ang Canada po government is nag-iiba-iba. Kagaya na lang po ng mga dinatnang ko dito, ng mga high school graduate, which is na PR. Kasi nung una po, madali po yung pag-apply ng PR eh. Marami po ako nakausap dito ng mga PR na sabi nga nila, noon time na sila, mga kapanahon na nila, hindi required ang IELTS, hindi required ang CELPIP, ibibigay mo lang yung documents mo, PR ka na, kagaya ng ibang natanong ko. Sabi nga nila, tinatanong ko, paano ka na PR? Sabi nila, di ko alam eh. Basta yung hiningi ng employer namin, tinulungan niya kaming ma-PR, then binigay lang namin. Wala silang mga tinake na kung ano-ano. So, ganun kadali that time. Ngayon kasi po, iba na. May mga changes po kasi na inilalabas. Taon-taon nag-iiba po eh. Hindi natin alam, baka next year ibalik ulit, pwede na ulit. So ito na nga po, to make the story short, noong time na ako na yung mag-apply, yung iba kong kilalang high school graduate, nakapasok pa, naka-PR na sila. And then noong time na ako na, dahil nga yung unang taon ko dito, nung dumating ako, may mga hindi tayong magandang karanasan na kailangan kong maghanap ng panibagong employer. So nangyari, na-delay. Kaya nga po yung iba nagtatanong, kadalasan na ang tinatanong nila, PR ka na ba? PR ka na ba? Kasi marami pong nagme-message sa akin eh. Yung iba hindi pa nakakatungtong po dito, working permit din po, ang iniisip kagad, PR. But the problem is pagdating nila dito, nagme-message sa akin, itatanong kagad nila, saan may mahahanap na malilipatan. Kaya kadalasan, pag may nagtatanong po sa akin, na gusto kagad nila asikasuhin yung PR, which is hindi pa sila nakakaisang buwan, 2 buwan, 3 buwan dito. Then pagdating nila dito, hindi pa nila kaya yung work, and then may problema doon sa employer, hindi nila gusto yung trabaho, mabigat yung trabaho. So nangyayari, nawawala na yung focus nila doon sa PR. Kasi ang inuna muna nilang hanapin ay yung employer na malilipatan. Kaya nga sabi ko po, huwag nyo munang problemahin yung pagiging PR. Ang unahin nyo munang isipin, pagdating nyo dito, kung yung trabaho ba, magtatagal ka. Kung yung trabaho ba, magugustuhan mo. Kung yung trabaho ba, talagang hindi ka magkakasakit, okay ba sa iyo yung environment,
Kasi sa totoo lang po, napakarami po talaga na nagme-message sa akin na nag-aabang na may magkaroon ng bakante dito, ipasok ko daw sila. Eh, hindi naman po kasi gano'n kadali. Gaya ng pinagdaanan namin na gustong-gusto ko na ngang i-share. Ang problema nga lang po, eh, masyadong busy pa rin ako kagaya nitong online study ko. So kanina nga pagkagising ko, yun nga nag-discussion kami na 2 hours din po eh. 2 hours din yung discussion namin, and then may mga assignments kami, may mga homework which is kailangan namin tapusin. Well, by the way, bago tayo kung saan-saan mapunta, i-discuss ko muna doon sa mga nagtatanong kung ano yung school na pinasukan ko. Yung highly recommended ko po kasi para sa inyo is yung ETEEAP. ETEEAP, which is ang ibig sabihin po is Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation. Na ang ibig sabihin nga po, eh, parang ito po yung mga pinasukan ni na Carla Estrada, Aiko Melendez, sino ba, sina Jong Hilario. Actually, may kaklase kami ngayon na na heartthrob, na kaklase kami. Actually, kasama namin siya sa meeting. Nakikita ko siya kasi nasa attendance. Hindi ko na lang babanggitin sa inyo for some reason kasi nga privacy ng tao. And then, nasa, I think, hindi na kasi ako updated sa TV. Ay, parang nasa GMA yata siya, ganun. Na gwapo yung tao. Talagang, hindi ko in-expect na magkakaroon tayo ng kaklaseng artista. So, by the way, ito yung kung saan, parang ang mangyayari, shortcut na po. Since kami po ay mga medyo may edad na, hindi ko na itatago sa inyo. In 1 year lang po namin iti-take, which is equivalent sa 4 years course, bachelor degree. So, ganun po yung mga tinitake ng mga artista na nagtataka tayo minsan na sabi nga natin paano graduate yun? Maghapon nasa Showtime. Paano graduate yun? Maghapong nasa Magandang Buhay. Yung mga ganun po ba? Na nakagraduate sila even na hindi naman natin madalas nakikitang pumapasok sa school. So, bigyan ko lang po kayo ng ilang idea regarding dito sa ETAP. Ito po ay required na at least meron kang 5 years working experience which is related dun sa course na kinukuha mo, dun sa course na tinitake mo. Ayoko na po mag-mention ng iba't ibang school but I will put on the description below kung ano yung link ng ETAP kung saan makikita nyo yung iba't ibang school na accredited ng ETAP kung saan pwede kayong mag-enroll kasi iba't ibang province po sa Pilipinas, which is para sa akin po ang highly recommended ko na school is itong Philippine Christian University, which is dito po ako ngayon naka-enroll. Hindi ko siya inire-recommend dahil sa doon ako naka-enroll, dahil doon ako student. Siguro dahil ito para sa akin yung pinaka-approachable sa lahat na mga professor, na mga talagang yung mga talagang nag-asikaso sa amin na talagang nagpapalakas ng loob namin, na talagang they will help us na talagang ma-achieve yung goal na pinapangarap namin. So by the way, gusto ko lang i-shoutout yung mga professor namin na tumulong at saka ang lalakas ng pasensya talaga nila kasi minsan may mga times na paulit-ulit yung tanong habang nagdi-discuss kami and then hindi sila nagsasawang sumagot. So gusto ko lang i-shoutout si Ma'am Nora Puente Blanca, yung madalas na nagdi-discuss sa amin yung nitong mga unang subjects namin. And then si Sir Joseph Francis Lopez and kay Sir Mark Joshua Garcia, maraming salamat po sa inyo sa pag-accommodate sa amin at sa walang sawang pagsagot sa mga tanong namin. At saka shoutout sa lahat ng classmate ko sa ETAP, sa Philippine Christian University. Yun nga, kanina, nag-discuss kami yun. So masaya naman yung mga discussion namin sa school. So yun nga, habang iniisip ko na nag-back to school na pala ako, biglang bumabalik lahat yung alaala nung unang dumating ako dito hanggang sa umalis ako doon sa una kong employer at napadpad nga ako dito sa dairy farm, which is sabi ko nga, lahat ng bagay pala talaga na nangyayari sa buhay natin is may dahilan. Kasi unang-una, sabi ko, napadpad ako dito sa farm na to, pasok sa schedule ko, nabigyan ako ng chance makapag-aral, then ma-improve ko yung sarili ko, and at the same time, hindi lang yung para sa paghahabol ko doon sa permanent residency na makuha, kundi to improve myself dahil magkakadegree na rin tayo kahit paano. Actually, itong ETAPing to, pag natapos to ng masteral, pag natapos to ng bachelor degree, pwede mo pa siyang idiretso ng masteral, which is ibang tuition fees na ulit yon. So, kung kailangan nyo pong ilalagay ko po lahat sa description below yung contact ng school, kung sinong pwede yung taong makontak para mag-inquire, at yung mga contact person pag gusto nyo pang mag-inquire at mag-aral. So, bakit nga ba kailangan mag-aral? Kasi nga po,
para ma-qualified ka dito sa Canada, sa application mo ng permanent residency, hindi po lahat ng province, kasi may mga province pa rin for sure na even high school graduate is ina-accept. So for example, dito sa pathway o dito sa program na ina-applyan ko, tong Agri-Food Pilot, which is required ay at least 72 units, so hindi ako pasok. So yung consultant na kausap ko, si Circle, they advise me na i-upgrade yung education ko. Kaya nagtitake po ako nito. So 1 year lang naman. And then, yun nga, once na na-qualified na ako, I can apply for that permanent resident application na nga po. So, hindi lang po dito sa Canada. Even kayo nasa iba't ibang country. Kahit may mga kaklase po kami nasa Taiwan ngayon, nasa Saudi, nasa Kuwait, nasa Qatar, nasa Dubai, nasa iba't ibang, even yung nasa Philippines po. Pwede pong mag-enroll dito sa ETAP. Hindi lang po Canada. Lahat po, kahit nasa ang panig pa kayo ng mundo, pwede po kayo mag-enroll dito. At ito po ay hinahanapan ng 5 years working experience. Yun po yung isang pinakang mahalagang kailangan dito. Kasi yun yung babasehan nila at i-accredit nila lahat yung mga nakuha mong mga certificates, yung mga achievements mo, lahat ng trainings and seminars mo, lahat po yan ay babasehan nila para yun yung i-accredit nila para ikaw ay kumbaga makonsider na yung 1 year mong ipinasok, i-compress na lang magiging 4 years degree. So for sure may magtatanong po diyan kung ito ba ay West recognized dito sa Canada. Yes po, ito po ilalagay ko po sa screen. Yung West recognized po talaga ito at nakalagay po is 4 years bachelor degree. Doon po sa mga nagtatanong kasi kadalasan yun po dito eh. Gaya nga po na nabanggit ko, kung kayo po ay high school graduate na old curriculum, pagdating mo dito at inassess po yan ng West, which is ang nalalabasan po ay grade 10 lang. Kung kayo naman po ay 2 years college, yung mga vocational course sa Pilipinas, pagdating nyo dito, magiging na lang po yan, high school graduate. So hindi din biro na pagsabayin yung habang nag-aaral ako, then after nyan, kagaya nyan kanina, gumising ako ng alas 4 ng umaga, and then 6 hanggang 6 kasi yung klase namin, and then 6:30 yung start ng milking namin. Pupunta na kami sa farm para mag-milking na ng cows. Yun nga lang, di syempre hanggang tanghali na ako doon. Kaya kailangan talagang pag-uwi, tutulog na ako. So I don't have enough time para nga talagang magbabad pa sa cellphone o ano. Kaya minsan may mga inquiries kayo, comments na hindi ko nare-reply. Kaya pasensya na po. Yung mga tanong yung hindi ko nasasagot minsan kasi talagang sobrang hectic ng schedule ko. And then today, after this school, after ng klase namin, may lakad sana kami ni Sir Eric, kaya humihingi ako ng pasensya kay Sir Eric Sena, yung na-interview po natin nung minsan na financial advisor. May lakad sana kami, humihingi ako ng pasensya sa kanya na hindi kami natuloy kasi nga may interview sana kami na isang kababayan natin na talagang maganda as magsisilbing inspirasyon sa inyo na pagbangon dito sa Canada. Kaya nga lang po hindi natuloy, kaya humingi ako, I apologize to Sir Eric Sena, hindi kami natuloy kasi kani-kanina lang pinatawag ako sa farm kasi may meeting. Nag-meeting kami together with the boss. So kami lahat na workers nagsama-sama, nagpakain, then may kainan ng chicken, then mga fries, ganon. I got a good news from my boss. So hindi ko palang pwedeng i-announce sa ngayon. I think it's too early para i-announce sa inyo, which is hopefully maging maayos sa mga susunod na araw. So, sobrang saya ko. Bali, mixed emotion nga lang kasi nga, yun nga, gaya nga nasabi ko, hindi ko pa pwedeng i-announce sa inyo. I think it's too early. And until now, hindi pa rin ako makabove on. Para sa akin kasi, itong trabaho ko, hindi naman ito yung perfectong trabaho at even yung aking boss, hindi siya yung perfectong boss. Pero para sa akin kasi, masaya ako dito sa ginagawa ko, okay ako dito sa trabaho ko. And I am planning to stay here. Although alam ko na yung sinasabi ng iba, na minsan kailangan yung umalis sa comfort zone. But I'm happy na nagtatrabaho po ako dito. Kasi compared talaga doon sa una naming pinanggalingan, which is ayaw ko na nga po kasi hanggat maaaring magsalita ng di maganda, talagang napakalaki ng diferensya. Kasi bigyan ko na lang kayo ng konting idea. Nung dumating nga kami doon, halos yung mga workers talaga nagkakasakit. And even ako, hindi po ako tamad na tao na pala absent sa trabaho. Halos lahat ng trabaho ko, hindi ako ma-absent, nangihinayang ako sa isang araw kasi ayoko nang nakatunganga, nakatenga, walang ginagawa. So nung dumating ako doon, madalas ako nagkakasakit, which is may mga kasama tayo na mapapagtawanan tayo. Sasabihin, mahina yan, ganan-ganan. Sabihin, yung mga kung ano masasabing di maganda. Which is, sino bang taong ayaw, pumasok? Siyempre, pag nakatunganga ka dito sa Canada, wala kang kikitain. And then I have a lot of bad experience there na talagang ayoko na sanang i-discuss.
Especially during times na kapag snow, may mga pinupuntahan kaming mga lugar na talagang walang pahingahan. So nagpapahinga kami sa gilid lang ng mga bar, and then may mga chair, kaming foldable chair na even umuulan ng snow, wala kaming choice kundi talagang kaligkigin lang sa isang side. So paano kami magpapahinga noon? Talagang parang sobrang stress. Although sabihin na nilang mahina ako, sabihin na nilang malakas sila, wala namang problema sa akin yon. But for me, sa lahat po ng naging desisyon ko, after all this year, na-realize ko talagang tama yung naging desisyon ko. At para sa akin, lahat ng naging desisyon ko ang nagdala sa akin kung nasan ako ngayon at kung ano yung mga bagay na meron ako ngayon, at lahat ng yun ay tumutugma. For example, kung nandun ako, hindi ako makakapag-aral ng ganito, makakapag-upgrade ng education ko. Kung nandun ako, hindi ko makukuha yung mga bagay na meron ako ngayon. Even itong pagbablog, siguro until now, wala akong time mag-vlog dahil talagang wala ng time. Kaya ako po'y talagang naniniwala na good things happen to those who wait. Talagang may plano si Lord sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Even may mga bagay minsan tayong hinihingi na hindi niya binibigay kasi may mas maganda siyang plano para sa iyo. Kaya po doon sa mga walang sawang nagme-message sa akin at talagang nangungulit, may bakante ba dyan, mag-aantay kami. Ituloy nyo lang po yan, hindi po ako nakukulitan sa inyo. Talaga lang pong wala akong maisagot sa inyo kasi wala po talagang bakante. Kasi alam nyo po, pag itinigil nyo po yan, yung pangungulit nyo sa akin kung may bakante ba dito, at nagkataon pong may bakante talaga dito, ay hindi po ako pipili sa inyo, wala pong palakasan. Kung sino po yung unang mabasa ko, yun po yung sasabihan kong, tara, punta ka na dito. Kasi ganun din po ako dati. Gusto kong i-share sa inyo yung mga pinagdaanan kong hirap, yung mga pinagdaanan namin, yung pressure. Akala namin uuwi na kami ng Pilipinas that time. Marami, sobrang dami. Kagaya nung kasama ko, 3 months pa lang sumama sa akin, lumipat dito si Johans, and then sobra, kaya nga sabi ko, I don't think this is the right time para i-share sa inyo lahat. Hindi po para manira or para kundi para palakasin yung loob ninyo doon sa mga taong nagme-message sa akin na ilang buwan pa lang dito, 6 months, 1 month, o 2 months, 3 months, na gusto na lumipat. Nasabi ko nga sa inyo, tiis-tiis lang po. Tiis-tiis lang muna kung nandiyan kayo kasi mahirap po dito. Hindi tayo pwede na nakatingga dito sa Canada. Wala po tayong income. So, magugutom po tayo. Tumatakbo po yung metro natin dito. Marami po tayong kailangan bayaran. Kasi kung magpapadalos-dalos po kayong lilipat na lang na wala kayong hawak, ay baka ang mangyari po ay mahuging homeless kayo dito. Kaya sabi ko nga sa inyo, sige, tuloy nyo lang yan. Kasi hanap lang ng hanap. Bagong employer na malilipatan. Talagang tiyagain nyo po. Yun nga, regarding dun naman sa sa details kung saan kayo pwedeng mag-enroll para ma-upgrade yung education ninyo. Ililiwanagin ko lang po, hindi lang po ito dito sa Canada. Any part of the world, kahit nasan pa po kayong panig ng mundo, pwede po kayong mag-enroll dito sa ETAP, which is ang highly recommended ko po is yung Philippine Christian University sa Dasmariñas, Cavite. Sa kanila lang po kayo mag-inquire. Kasi aminin ko na po sa inyo, talagang medyo pricey. Kasi kesa naman po mag-aral kayo ng 4 years. So, yung loob ng 4 na taon na pag-aaral nyo, talagang I don't think gastos lang kayo ng 500,000 doon sa 4 na taon na pagpapaaral. Kaya hindi ko na lang po i-mention kung magkano yung tuition fees, sa kanila na lang po kayo mag-inquire. Kasi siguro it's not my secret to tell, sa kanila na lang po kayo mag-inquire. So hanggang dito na lang muna siguro kasi may mga kailangan pa akong ayusin at saka yung mga diniscuss namin kanina ay kailangan kong i-explore yung aming blue book kasi na doon lahat yung homework at yung mga assignments. So kailangan ko pa siyang tapusin. So hope na nakatulong sa inyo guys ito. Doon sa mga nagtatanong po, sa mga nagme-message kung saang school ako pumapasok at pangalan nito, kung ano yung program na kailangan nila na pwede nilang i-take doon sa ETAP na kasi marami pong mga dumarating din dito na hindi din po nakapagtapos na gustong i-upgrade yung education nila, which is ang kagandahan po kasi kapag online flexible yung time mo, pwede yung kasi may schedule po yan nagustuhan ko, na-enjoy ko talaga yung pag-aaral ngayon, and then sobrang ganda nung sobrang systematic nung Blue Book na kung saan doon kami nagdi-discuss kasi yung attendance, yung homework, yung discussion, lahat na doon parang talagang feeling ko nasa isang classroom kami habang nagkaklase kanina.
So hope na nasagot ko po yung mga tanong nyo doon sa mga nagko-comment na hindi ko nga po ma-replyan isa-isa, kaya ginawan ko na lang po ng video. So see you guys sa next vlog. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, like, and share this video para po doon sa mga gustong mag-upgrade ng education na kababayan natin, na gustong magpunta ng abroad or even nasa Pilipinas, para kahit papano habang nagwo-work po kayo ay na-upgrade po yung education ninyo. So see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.